papunta doon sa ospital, sa PGH. Sinigurado niya yung malasakit center dahil alam niya, nung mayor pa siya, ang bawat Pilipino, pag nagkasakit, ang isa sa miyembro ng pamilya, nauubos ang pera. Kaya alam niya po ang dinaranas ng bawat Pilipino na nagkakasakit o nauospital. Di ba ma'am, kaya nilagay niya yung malasakit center. Kaya kanina lang ma'am, may schedule kasi kami papunta rito ng tawag ng papa, ng tatay ng anak ko. Nakita ko kung gaano nag-mature si Veronica overnight. Alam niyo ma'am, sir, baby pa yan eh. Ang security blanket niya yung tatay niya. Pero kinidnap nila. Nag-aaral siya dito sa Manila, tinatawagan niya ako, ma, wala namang trabaho si Dada. Papuntahin mo na siya dito sa Manila para magbantay sa kanya. Gusto niya yun na nandun sa kanya. Yung tatay naman, ayaw naman niya pumunta ng Manila. Ayaw na niya sumakay ng eroplano. Ma'am, maniwala kayo. Ayaw niya nang magbiyahe. Simple na buhay na lang yan gusto niya. 80 anyos. Kaya minsan ako, hindi ko maiwasan na ako ang umiiyak parati. Kasi sa bahay ako umiikot eh. Naano ko na yung kwarto, alam ko, wala siya doon. Napilitan ng anak ko na mag-mature overnight. So pagka gusto ng anak ko tumabi sa papa niya, ang tatay niya, sa akin naman ang lapit. Sabihan mo nga yung anak mo na doon matulog sa kwarto niya. Kasi ma'am, magkaiba sila ng style. Pag si Kitty pumunta sa kwarto ng papa niya, yung kulambo ng papa niya, tinatanggal niya. Tapos yung aircon ng papa niya na 28 ang thermostat, ginagawa niya 16. So kaya, ang papa niya, pag nanonood ng TV sa kwarto niya, pagpasok ng anak niya, sabihan siya, Dada, matulog na tayo. Wala na siya magawa, patayin na lang yung TV, doon na lang siya sa sala nanonood ng TV. So kaya, doble ang sakit ng aking dibdib. Kasi sa tatay at sa anak. Nung isang araw po, ma'am, na tumawag ang tatay niya, na una tumawag sa akin, yung former President Duterte, sabi niya sa akin, sabi niya, kwento kami ng kwento, ganyan. Sabi ko, wag mong kalimutan ha, tawagan mo si Veronica pagkatapos ng tawag natin. Sabi niya, wag na lang kasi emotional ako pag si Veronica ang kausap ko, pag si Kitty ang kausap ko. So, sabi ko, hindi, ano lang yung pag-uusapan nyo, yung ikwento niya, yung about kay Mira, yung party nila, yung birthday party nila. Yun lang yun. Sabihin mo na lang, ipaintindi mo na lang na ganon, na hindi ko kaya pag siya ang kausap ko, emotional ako. Ilang beses ko, iniiba ko na naman ng topic, tapos balik ulit ako sa ganon, tawagan mo. Nung hindi ko na pagkatapos ng conversation namin, tinawagan ko kagad ang anak ko. Nagulgol na ako, sabi ko, Nak, sorry talaga. Kasi sabi ng papa mo, hindi daw niya kaya kung ikaw ang kausap niya, emotional daw siya. Sabi niya, intindihin na lang daw natin na siya ang nasa loob. Kung magulgol talaga ako ng pinakamalakas na gulgol na nagawa ko. Kasi ako lang mag-isa sa kwarto. Sorry sa anak ko. Pero noon habang nag-uusap kami, sabi niya, Ma, sadali lang ma, may tawag. Buti na lang, tinawagan niya. Tatay niya. Tinawagan siya ng tatay niya. Kasi nag-usap sila. Kanina din schedule namin na
while nasa sa sasakyan kami, tumawag una kay Kitty, sunod sa akin, nag-usap sila. Sinabihan siya, mag-aral ka. Kinwento ni Kitty yung yung kanyang, yung nandun siya sa rally, ginagawa daw niya para sa kanya. Alam din niya kung gaano katino ang mga INC members. Alam ni former President yan. Kaya nakita niyo yan kay Senator Dante Marcoleta. Yan ang mga taong, nakita nyo naman ang ginawa sa kanya. Magsalita ka lang sa Kongreso. Anong gagawin sa iyo? Vlogger ka, magsalita ka, anong gagawin sa iyo? Diba? Ito ang ginawa sa wala na tayong human rights. Wala ka ng karapatan magsalita. Kayo mga kabataan, kaedad na Veronica ni Kitty, huwag niyong hayaang maging ganyan ang buhay ninyo. Sana iluklok natin sa posisyon yung mga taong may paninindigan, yung mga taong kayang humindi sa pera. Kasi pag yung tao na umuoo, mas mahal ang pera, hindi nila tayo kayang ipaglaban, ma'am. Yan talaga ang masasabi ko na katangian ni former President Duterte. Sunugin niyo man ako dito. Masasabi ko sa inyo na hindi siya kayang bayaran para mapaboran ang isang tao o maging ma-take advantage ang gobyerno. Nakita ko yan nung nagtatrabaho siya. Madaling araw na ganito ka yung mga folders na pipirmahan at babasahin niya. Pagkailangan niya i-veto, may kontratang dihado ang gobyerno, binibito niya yan. Pag may gustong parang ipalusot, dati yan, pinalusot din nagutom kasi ang Kongreso nung panahon niya Pero nakita niyo naman sa build. Sabi ko nga sa kanya, kung binisita ko siya doon, sabi niya kanina sa anak niya, this is the price I have to pay for loving the country and the Filipinos. Kailangan niya makulong.